Diyos ko, delikado to. FPRRD na shock sa nangyari. Huhulihin na. Hulihin na. Baste, galit, PNP Chief PBBM. Huhulihin na si FPRRD. Grabe ha. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News Update at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natin ito, ayun, si nasa Coach Davao Oli na ang aaresto kay PRRD. Di umano. Kasi 2 batalyon nandoon na ngayon sa Davao. Yan po ang sabi, mainstream media. Kayo humusga kung fake news ito o hindi. Basta mainstream ang nagbalita po nito. Grabe, ang dami, 2 batalyon ba? 40 na tao at marami pang nasuspinde ng mga pulis doon sa Davao, tapos may 2 batalyon pa. Aba, matindi na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito raw ay posibleng aarestuhin si PRRD or aarestuhin sila BP Sara, sila Bato o si Pastor Kibuloy. Ang po nitong mga pulis, itong batalyon, itong SAF pa mismo. Nako, matitindi. Kung totoo man yun na nandoon, 2 batalyon o batalyon man, ano naman kaya ang gagawin nila kung nandoon sila sa Davao? Matitindi itong pangyayari sa bansang Pilipinas. Ay, pangalawang topic natin, sumagot na po si Tatay Digong. Galit na sumagot si Tatay Digong patungkol sa mga nangyayaring panggigipit ng mga abusado sa bansang ito. Ay binalita, saglit lang nakikita nyo po ba? Binalita po ito ng isang mainstream media. Alam nyo, hindi naman tayo kumukuha sa hindi mainstream media kasi mahirap na mape-fake news tayo. So tingnan nyo po mabuti. Ito ay balita, cleansing or political vendetta. Ito ba ay nililinis yung hanay nila or gumaganti? Okay? Kasi 40 Davao City Police officers ordered relief. Davao Police. Inalis muna. Okay? Diyan muna kayo sa isang tabi. Hindi muna kayo pulis. Okay? Okay. Ito sinabi, the police officer in Davao have been relieved from their post to pave the way for investigation of 7 suspected drug pushers in a recent buy operation. Okay, hindi ko po na nailagay dyan lahat. Ito po, babasahin ko na lang. Ano po, ulitin ko. Mainstream media po ang naglagay niyan. Okay? So medyo duda rin ako sa mainstream media na yan, pero kailangan ko ibalita ko sa inyo. 40 police personnel including 7 station commanders were ordered relieved from their post and reassigned to the Regional Personnel Holding and Accounting Section of Police Regional Office in Davao Region effective Friday night, May 24. May 24, Friday night. Ulitin ko. This move comes as a newsline received reports that 2 batalyon ng police, SAF, Special Action Forces, arrived at the regional office around 9:45 p.m. on the same night. Ibig sabihin, 2 batalyong police dumating na sa Davao City. At ito po ang kumakalat sa mga ensimada at sa mga dilawang taing nakikisawsaw. Ito raw ay posibleng, ang kanilang sinasabi, ito ay posibleng paghahanda na kung sakali meron ng arrest warrant para kay PRRD, naka-ready na itong 100 battalions na to. At kaya ni-relieve yung mga 40 na police dahil para to take control of Davao. Alam na... Tama naman, parang may punto naman, no? Kasi nga alam natin, yung mga kapulisan doon sa Davao, yung mga talagang sumusuporta talaga sa mga Duterte yun. Kasi kung meron ka talagang plano o gusto mong pasukin ng Davao, hindi mo magagawa basta-basta yun eh. Kung nandoon, nasa control pa rin yung mga sumusuporta kay FPRRD ron. So ang ginawang ganito na sinasabi nga is parang taktika na i-relieve sila muna, 'di ba, para mawala sila ron. Para kung sakasakali nga naman na dumating kung ano man yung darating is walang kakampi si Tatay Digong. Ang tanong, paano yung mga taga Davao? Yung mga Davaoeños na sumusuporta kay Tatay Digong? Mahinang puwersa ba ang taong bayan doon? 'Di ba? Eh di dapat ni-relieve na rin nila yung mga tao roon.
O magsilikas muna kayo mga taga Davao, lumipat muna kayo ng ibang lugar. Imposible kasi yan eh. Kahit tanggalin ng mga pulis dyan, yung mga sumusuporta kay FPRRD, nandiyan pa rin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Diyan sa Davao. Hindi lang sa pulis nagre-rely si FPRRD. Kung sakaling siya ay aarestuhin sa panahon na yan at may dumating na ganyang arrest warrant, siguradong maraming Davaoenos ang aalma dyan. Baka nga mamaya magkagulo pa. Hindi lang sa Davao ang suporta ni FPRRD, kundi meron din sa buong Pilipinas. Kasi ito, pag nakita natin tong arrest, baka yung sinasabing konti lang yung dumarating sa Maisog, yun yung sinasabi nila, baka mamaya magulat, no? Maglabasan yung mga taong sumusuporta sa mga Duterte. 'Di ba? Maging mitya na naman ang gulo sa atin ito. 'Di ba? Natin ang Davao kontrolado ng mga Duterte. So, unti-unti na pong binabawasan ang puwersa ng Duterte diyan. Kaya po maraming nagsasabi sa kabilang bakod diyan sa mga barbershop, sa kwento-kwentuhan nila, ng mga vloggers nila diyan, ng mga nila. Broadcaster daw sila kuno. Okay? Pati po daw si Pastor Kibuloy. Hindi natin malaman kung ang binabanatan nila dito ay si PRRD, si BP Sara o si Bato pinaghahanda or pati si Pastor Kibuloy. Yan. So, eto damay na, no? Pati si Pastor dinamay na rin. Sama-sama na lahat ng suporta kay FPRD. Hulihin, parang ganoon eh. Ako, balance lang ako Ako nagbibigay lang ako sa mga naririnig ko Nagkomento lang ako. Para sa akin, kung titingnan ko kung ito ay totoo, mamaya kayo na po ang mag-search kung totoo tong balita na to or hindi. Ulitin ko kasi medyo duda rin ako sa mainstream media na ito eh. Alam niyo naman, isa to sa mga galit sa mga Duterte lang eh. Pero, balita po ito. Binalita nila. Ang sa tingin ko dito, kung ako po ay magbibigay ng opinion, ito ay pagpapakita ng puwersa. Remember, dapat may maisog ng Sabado. Tapos na-postpone, magiging Linggo, tapos na-postpone. Tapos nagpadala sila ng 2 batalyon, Biyernes. Parang ang mangyayari, hindi na talaga papopormahin ng mga Duterte. No, talagang parang pinipigilan silang magkaroon ng power uli. Doon lang naman natin nakikita yan eh. Maraming natatakot talaga na magkaroon uli ng power ang mga Duterte. Sa pamamagitan ni VP Sara kung sakali maging presidente si VP Sara. Kasi maiiba na naman eh. Maiiba ang ball game. Ngayon, malayang-malaya ngayon. Mga dilaw, malayang-malaya. Nakakagalaw sila. Kaliwa, nakakagalaw sila eh. Kapag mga Duterte na naman ang nag-take over, ay ayan na naman ang dilubyo nila. Ang taong bayan kasi hindi naman naaapektuhan kung sakaling mga Duterte ang maupo eh. 'Di ba? Mas pabor pa nga sa amin yung politiko na maglilingkod sa amin eh, talagang iniisip kami. 'Di ba? Kaya okay lang sa amin kahit Duterte o basta nakakatulong sa amin. Kahit sino ka pa, hindi lang Duterte. Kahit sino pang namamumuno sa amin. Basta alam namin na yung problema ng bansa, yung problema naming lahat dito sa bayan natin, ang inaasikaso, hindi yung kung ano-ano. Pihin, nilagyan nila ng truck yung Freedom Park diyan sa kung saan igaganapin ng Maisog. Tapos nagpadala, nirelieve to mga police officers tapos nagpadala ng 2 batalyon. Ito ay maliwanag, nagpapakita kung bagat sa isang tao, ito ay paglalabas ng barel or ito ay pag-flex ng muscle. Tandaan nyo, sinasabi ni Tatay Digong, atin ng pulis, atin ng sundalo. Pero dito pinapakita, teka muna, mali kayo. Sige, tuluyan nyo yung maisog na yan. Ito kami. Amin ang pulis. Hindi nila sinasabi directly, pero ganyan po ang pinapalabas nila. Parang pinapakita nila na hindi lahat ng pulis na sinasabi ni Tatay Digong kanya. Parang ganun yan. Kasi nga, binabawasan ng puwersa ng taga Davao, mga Davao Police. Ito po ay syempre, alam naman natin, hindi langit sa lahat, na talagang bothered po sila dyan sa Maisog. Kasi kung hindi ka naman abala dyan sa Maisog na yan, hindi ka naman maglalagay ng sangkatutak na truck dyan. Hindi mo naman ipopospone yan. At pagka natuloy ang Maisog, nasususpinde o may nakakasuhan, nabubuhay ang kaso. Alam nyo naman lahat yan. At kung kayang hindi matuloy, harangan nila, gagawin nila. Pag natuloy, yari kayo.
Yari, kung sino man ang pumayag na matuloy ang maisog dyan. Kaya nga po tingnan ninyo, lahat po ginawa nila ngayon. Itong dapat nagagawing maisog ngayong araw na ito. Di ba? Oh. Pero syempre pinigilan. Ikaw ba naman? Tanggalan ka ng suporta. Mamaya hanapan ka pa ng kaso. Ano na? Pigilan mo na lang yung maisog na yan. Di ba? Sabi dito, totoo yan, taga Davao ako, nasa post ni Mayor Baste. Alam mo, hindi ko sinasabing totoo o hindi. Sabi ko nga sa inyo, binabalita ko. Pero discuss natin kung ito'y totoo o hindi. Pero tatandaan nyo, balita po ito ng mainstream media. Hindi ako mahilig kumuha sa mga vloggers na nagpapakalat lang ng fake news. Mainstream po ang nagsabi nito eh. Okay, so tuloy tayo. Parang gagawin ng lahat, 'di ba, para mawala ang mga Duterte sa eksena. Talagang ito talaga yung punot dulo nito is kapangyarihan lang talaga eh. 'Di ba? Yung gusto mong mag-take over ng kapangyarihan. Ang hirap ganun, ang hirap mamuno, ang hirap magtiwala sa ganung mamumuno na talagang kapangyarihan lang ang nasa isip. Ngayon, kung ito'y totoo, ito opinion ko diyan. Talagang ipitan na po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po nakakatakot. Ingat-ingat po tayo ha. Hindi na po biro ang nangyayari ngayon. Okay? So, hindi, sabi dito, meron na official statement on the recent removal. Hindi lang po yung statement, yung 2 batalyon meron. Yan ang issue dyan, yung 2 batalyon. Bakit nagkaroon bigla dyan? Bakit magpapadala ka ng ganun? Diba? Plano nilang kontrolin ang Davao or nagpapakita sila ng puwersa, hawak namin itong mga pulis. Yan po ang nakikita ko dyan. O, diretso tayo, basa natin. Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of PRO 11, was also relieved from her post. In Special Order Number S0RA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez. The following station commanders and their deputies were ordered relieved. Ang dami. Ha? Ang dami pinakita. Yan yung mga na-relieve. Hindi ko nababasahin isa-isa, ha? Bukod dun sa 40, yan pa na-relieve din yan. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of 7 suspected drug pushers were also ordered relieved. Ito kasi tatandaan po natin, merong drug war po kay si Baste. Okay? Yung drug war ni Baste, bigla nga yung kinasuhan, ito mga police nire-relieve. So parang nakahanap sila ng butas para i-relieve yung mga pulis na yon. Aba. Hirap ng galaw ng mga Duterte, no? Konting butas lang talagang magiging big issue na talaga. Yun ang sinisilip eh. No? Talagang yung galaw nila talagang nakaano sila eh. Oh. Ganun eh. Ayun. On Thursday, May 23, Davao City Police Office Director Ricardo Bad-Ang was relieved from his post and Colonel Sigulon was designated as OIC of Police, OIC City Police Director. The following police officers were designated as OIC. Yan, may mga binanggit. Ito na yung mga bagong OIC. Sa madaling salita, ito po yan. Ako po, naaawa ako sa mga pulis. Kasi ito mga to, ginawa nila yung trabaho nila na para labanan ang droga sa Davao. Wala pong problema dun sa drug war ni Baste. Kasi kung talaga namang problema kayo, kaya nga pinapaalis na kayo, hindi nyo sineryoso si Baste eh. Di ba nagbigay ng warning si Baste? Lumayas kayo dito. Doon kayo gumawa ng negosyo nyong addictus. Sa ibang city kayo pumunta o sa ibang probinsya. Yun naman ang hirap eh, no? Kung bakit nagiging big deal yan, yung war on drugs na yan. Di ba? Hindi naman para sa mga Duterte o para sa mga nasa gobyerno, para sa lahat ng mga tao yan eh. Bakit galit na galit sila sa war on drugs na yan? 'Di ba? Kung tutusin, ang laki nang naitutulong yan sa Pilipino. 'Di ba? Sa kaligtasan ng mga tao. 'Di ba? Kapag ikaw ba nag-iisip ka ng mga ganyang bagay na dapat kontrahin o puksain yung mga nagpapakalat ng ganyang bisyo na alam mong handang sumira sa buhay ng mga kabataan, lalong-lalo na ng mga anak mo. Is bakit mo pipigilan? Dapat hindi pinipigilan yan eh. Kasi yan ang numero 1 problema natin. 'Di ba? Kung ano yung tama, yun ang pinapasama natin. Kung ano yung mali, yun ang pinapabuti natin. Hindi kayo nakinig.
Natural gagalaw ang drug war. Okay? Itong mga pulis, nakakaawa, ni-relieve, ginawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Oo. Susunod yan ni natural. Anong gagawin mo? Kung yung huhuliin mong adik, sige nga, kayo tanungin ko. So, swerte naman ngayon ng mga adok-adok, no? Hindi na sila huhulihin. Bakal na naman dumami na naman ang bisyo dito sa Pilipinas. O, diba? Kaysa kumonte, pinakonti na nga ni FPRRD. Dapat itong susunod naman is dapat, ikaw na umubos dyan, ikaw nang bahala. Wala, pinakonti niya, tapos ayan na naman, parang binibigyan ng pabor. Yung mga nagbibisyo na yun, yung nagpapakalat na yun, ganun na nangyayari. Nako. May huhulihin kayong adik. Pumalag. Ano sasabihin mo? Sige, barilin mo ako dito. O sige, suntukin mo ako. Sige, paluin mo ako. Diyan, paluin mo ako ng tubo. Ganon. Normal. Pagka lumaban yun, babanatan ng pulis yun. Natural. Diba? Kaya ako naawa dyan sa mga pulis kasi ginagawa nila ang trabaho nila para matulungan, malinis ang Davao. Malinis po ang Davao, ha. Hindi lang yung walang kalat. Walang pasaway. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Ayan, talagang nag-deploy ng 200 tuloy. Ang 2 batalyon at pinilitan, ni-relieve yung mga kapulisan doon na nasangkot sa war on drugs doon ni Mayor Baste. Di ba? Mali na pala yung ganun, no? Yung gumagawa ka ng kabutihan, iniisip mo yung kapakanan ng lugar mo o ng bansa mo. No, dapat pala ngayon pag inaupo ka, yung tipong wala kang pakailan, pabasa-basa ka na lang o pachat-chat ka na lang. Kuwari naging politiko ka, mag-ML ka na lang, mag-Roblox ka na lang doon sa posisyon mo, wala kang ginagawa, dapat ganun. Kaya mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.